Hello, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Boss D TV. Komentarin lang po natin itong press briefing ni Isidre mga kababayan at ni BBM doon sa Japan mga kababayan. Pero bago ang lahat, pakinggan muna natin itong favorite song ng ating kagalang-galang na presidente. Bangag Marcos 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 Bangag. Ayon kay Isidre mga kababayan, wag na daw mag-imbestiga ang Senado tungkol doon sa flood control scandal. At ipaubayan na lang daw di umano sa ombudsman. Bakit, Mr. Congressman Isidre, nanginginig na ba ang iyong panga? Bakit ayaw mong paimbestigahan doon sa Blue Ribbon Committee na pag hinawakan ni Naninigas na ba ang iyong mga kasukasuan, mga Mr. Congressman Isidre? Bakit ayaw niyo pong pumayag na mag-imbestiga ang Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Pia Cayetano at mayroong committee na pamumuno naman ni Marcoleta? Natatakot na ba kayo o nanginginig na ang inyong mga kalamnan, kasukasuan, o arthritis na ang inyong mga katawan dahil sa katabaan ninyo at katakawan ninyo sa kwarta ng bayan? Bakit hindi mo pa hintulutan mag-imbestiga ang ating kagalang-galang na Blue Ribbon Committee, mga kababayan? Pakinggan lang natin itong favorite song ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. Marcos Bangag 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 Marcos Bangag. Yan po yung favorite song ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. So, kuha lang natin itong Isidre, mga kababayan. At nagkaroon po siya ng press briefing doon sa Kongreso po yata yun, mga kababayan. Kaya lang wait lang. Medyo maano tong ano natin. Kaya lang. Ayan po. Ito, mga kababayan. Pakinggan lang natin si Congressman Isidre, mga kababayan. Kung hindi mo man mapipigilan yung impeachment trial from proceeding, baka iniisip nila pwedeng, sige, guluhin na lang natin, di ba? So, I think that is those are valid questions that needs to be answered. I'm not saying that we should escape accountability, but we allow the proper forum to take over the process of exacting accountability. Kasi kung sa Senado rin lang naman, may senador din kasi na kasama sa mga inaakusahan. Hindi nga kasi mga kababayan, pinapalabas kasi nila na puro senador lang daw ang may kasalanan. Mga kababayan, alam naman po natin lahat kung saan ang maraming kontraktor. At ito lahat ang sa pamumuno ng Blue Ribbon Committee ni Lacson, napabayaan lahat ito at ang tinuturo lang ang mga senador, mga kababayan. Saan ka makikita? Si Villanueva nagbubulgar ng iskandalo ng flood control. Tapos siya ngayon na may kaso. Si Jinggoy, na malabo naman ang kaso niya kasi sinasabi niya wala naman daw siyang insertion tungkol sa flood control noong 2025. At si Bong Revilla, alam naman po natin na patapos na yung termo, no? At ang nagtuturo lang ay ang kagalang-galang na Bernardo. Pero ayon lahat sa mga testigo doon sa Sandigan Bayan na
na si Bernardo lang talaga ang nagtuturo. Pero yung mga ibang testigo, hindi nila alam ang partisipasyon ni Bong Revilla, mga kababayan. Yan po nakakalungkot, mga kababayan. Ituloy lang natin ito, si Isidre, mga kababayan. Parehong, kung kami, hindi rin naman siguro matutuwa ang taong bayan na kami rin ang mag-iimbestiga sa mga kasamahan namin sa House, and precisely the reason bakit the House decided to defer. Hindi po, kaya nga po, kasi ayaw nyo talaga imbestigahan dahil ang madadawit ang Speaker of the House ninyo, kasama si Saldico, at yung mga kontraktor na nyo. Talagang ayaw nyo. Pinaubayan nyo sa Senado kasi ang gusto nila, ang ituro, mga senador lang. Kung ba sa investigasyon, ang dami sinasabi nila diskaya ng mga congressman na involved sa flood control, may pinatawag ba kayo? May pinatawag ba si Pampilo Lacson sa kanyang komite? Na Blue Ribbon? Wala. Kaya nga po kaya nga po nagbaliktaran ngayon yung ibang mga senador kasi nga po ayaw nilang ituloy ang pag-iimbestiga ng flood control scandal, mga kababayan. Yan po nakakalungkot eh. Sinisira po nila, sila mismo ang sumisira ng Senado. Sa pamumuno ni Soto at ni Pampilo Lacson. Saan ka makakita? Maglalabas ka ng partial report, tapos tatakutin mo ang kapwa mo senador na pag hindi pumirma, walang papatawag ng Blue Ribbon Committee hearing? Anong klaseng ito? Ayaw ba talaga nila malaman ang tinutumbok ng mga sinasabi ng 18 Marines? At nila Saldico? At nila Chubby Chingson? At may mga ebidensya pa na marami na ayon mismo kay Martin Romualdez, I will not go down alone. Patuloy na po yun po, salitang yun, pag-amin na po yun na talagang involved siya sa kanyang kasalanan, Mr. Congressman Isidre. Bagay, amo mo si Romualdez. Diba po? Ituloy lang natin si Congressman Kulangot Isidre, mga kababayan. The role of the investigation sa ombudsman, I think the process of searching for accountability, of exacting accountability should proceed, should continue. Pero ang tanong ko, Hindi nga po Mr. Congressman Isidre, tutad nga ng administrasyon ng congressman ang ombudsman. Saan ka makakita, appointee siya ng executive. Siyempre, ang protection noon kay BBM. Kita mo naman ang kinakasuhan lahat. Tapos si Martin Romualdez kakasuhan, may bill pa. Na siya ang tinuturo na mastermind ayon mismo kay Saldico. Di umano. Di ba po, mga kababayan na nakakalungkot eh. Ito, amo kasi nito si Saldico. Tingog party list po ito eh. Ito po yung dito lahat dumadaan ang pera nila Martin Romualdez, mga kababayan. Nandiyan yung asawa niya, nandiyan yung anak niya. Kaya sila lahat ang may hawak ng pondo ng bayan. Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Tapos sinasabihan nito na bakit pa daw mag-iimbestiga ang Senado kung pwede naman ang ombudsman. Eh, kaso nga ng palasyo yun eh. Kita mo naman, nagmamadali kasi gusto nilang makuha agad ang liderato sa Senado. Kaya kaliwat ka ng pinagpapailan ng kaso. O bakit hindi nila inuna si Martin Romualdez? Inuna talaga nila yung mga senador, mga kababayan. Hindi nga po, ituloy lang natin ito sa kahangalan nito si Isidre, mga kababayan. dapat it should be on the basis of evidence, it should be on the basis of the rule of law, and it should not be used as a mechanism to deflect attention from the ongoing impeachment trial. Hindi po yun atensyon ang kailangan. Ang sa amin, ang gusto namin malaman yung katotohanan, hindi atensyon. Ano ka ba, Mr. Congressman Isidre? Nasa sarili pa bang pag-iisip yung sinasabi mo dyan? O para lagang ayaw nyo lang mag-imbestiga ang Blue Ribbon Committee kasi doon kayo natatakot na maglalabasan lahat. Pwedeng ipatawag ulit si Diskaya. Pwedeng ipatawag ulit yung mga kontraktor, mga kababayan. At kung sino-sino talaga ang involved na congressman dyan, at kung sino talaga ang nangungumisyon sa mga flood control scandal na ginawa lang ang flood control scandal, wala na, ginawa pang ghost. Ang tulay na halagang 1 bilyon lang, ginagawa nyo 3 bilyon, di umano, at pag-ati-atian nyo, hindi pa kayo nakon dito sa 2 bilyon, talaga pong ginos pa ninyo. At saan kayo makakuha ng makakapalang mukha, mga kababayan? Dito lang sa mga kongreso nito. Ayon nga kay PRRD, ang pinaka makakurap na sangay ng gobyerno ay ang mga kongreso.
mga kababayan. Yan, ayon mismo, di umano kay PRRD yan. Diba po? Tuloy lang natin siya, mga kababayan. Because in the end, accountability din yun eh. You cannot undermine that, di ba? So, yun lang yung Ikaw, Piggy Bank, punto ko regarding baka atakihin ka ng high blood yan sa kakatakip mo sa sarili mo. Diba, Mr. Congressman Isidre? Kasi nga po, Mr. Congressman, alam naman po natin na kung paano pinagtatakpan ng mga mag-best friend ang flood control scandal. Kaya nga sila napalitan dun eh. Kasi ang gusto ng karamihang tao, ng bayang ito, malaman talaga kung ano nangyari doon sa trilyon-trilyong perang nanakaw sa bayang ito. Diba po? Hindi yung accountability. Alam naman po natin, kaya nyo tinigil yung investigasyon sa Kongreso. Anong sabi ni Redon? Pag natapos ng ICI, itutuloy niya ang investigasyon ng flood control. Natuloy ba? O nga. Diba, mga Mr. Congressman Isidre? Ayaw niyong imbestigahan kasi madadamay kayong lahat dyan. Diba po, Mr. Congressman? O, ito lang. Tuloy lang natin ito pang mayroon pang isa pang, rito, itong pinaka-mastermind di umano. Ayon sa mga balita. Ito, mga press briefing ni Bongbong Marcos, mga kababayan. Hindi ko maintindihan. Walang nangyayaring kagaya na nung panahon ko sa Senado. Of course, the only basis for comparison that I have is the time that I was in the Senate. And I never imagined that the Senate would descend into this kind of what's happening right now. And then I was watching the comments of former SP, another colleague of ours, Senator Frank Elon. Eh, sabi niya, paano nangyari dito? The Senate is now sheltering fugitives from justice. How did that happen? I don't understand how a Senate is supposed to... Hindi nila Mr. President, ikaw nga mismo na wala kang utos na pag-aresto, di ba? At kinupkup lang naman nila yan. Kasi binastos nga po ng inyong kagalang-galang na SP Soto ang Senado. Kasi pinayagan niya agad, hindi man lang niya tiningnan ang warrant of arrest ni Senador Bato. Kaya kayo po ang nanggugulo dito sa bayang ito, mga kababayan. Saan ka makakita? Nung pumunta yung NBI, kausap yung Senate President na si Tito Soto, pinayagan niya na pumasok yung NBI doon sa loob ng Senado. Pwede naman niyang sabihin, dyan muna kayo at kakausapin ko muna. Kasi mga din yan, mga senador ko rin yan. Di ba po? Pero bakit ang sabi niya lang, di umano, na makipagtundod kayo sa usaha? Pero nakita ba niya ang warrant of arrest? Ang sabi niya hindi. Ba't hindi man lang niya nagawang tingnan ang warrant of arrest? At bakit hindi niya sinabi sa kapwa niya senador na mayroong magaganap na arestuhan? Di ba po? Talagang pinagplanuhan po, Mr. President. Kayo lang naman po ang nagmaang-maangan dito. Kasi nga, siyempre, nagtatawagan siguro kayo ni Tito Soto o may darating na NBA dyan, bigyan mo ng pagkakataon yan. Di ba po? Kasi kung tutusin, isang institusyon lang yung mga yan. Minority ka man o majority, dapat alagaan ni Tito Soto lahat yan. Pero bakit hindi man lang niya nagawang sabihin? Kaya lang, nung araw na yon, nagkapalitan ng liderato. Pero nangyari yung pagpasok ng NBI sa panahon pa ni SP Soto. Bago tayo paninglang, mga kababayan, sila po ang nanggugulo rito. Nung ninamon sila ng debate tungkol doon sa panukala na amendahan yung Article 136 sa Rules of Senado, nag-walk out ang mga umusok. Diba sila ba? Tayo ba nanggugulo sa kanila? Sila nanggugulo sa atin, mga kababayan. Bakit? Pagbubutuhan lang naman. Kung ano anong pag-uusapan ba o hindi yung sa plenaryo yung panukala ni Marcoleta. Diba po, mga kababayan? Yan po nakakalungkot, mga kababayan. Sana po pumayag sila. Kaya lang, ginawa ng mga to, nag-walk out. Diba po, mga kababayan?
Tapos sasabihin nitong presidente na to, bakit daw nagkaroon daw ng cuddling of the fugitive ang Senado? Hindi po karapatan po, iniingatan po ni SP Soto yun. Meron po tayo 3 branch of government. Executive, Legislative, at Judiciary. Equal balance po yan. Wala ko kayo pakialam dun sa pamamalakad ni SP Soto ni SP Cayetano sa panahon na yun. Kasi iniingatan niya, minority ka man o majority, aalagaan kita dito. Poproteksyonan ka ng batas ng Senado. May rules po kasi yan. Kaya wag ko kayong magsisiyan dyan, wag kayong nagmaang-maang. Kayo rin naman ay may pakanan ng lahat ng ito, Mr. President. Di ba po, Mr. President? Kayo din naman eh. Kayo din ang may pakanan ng lahat ng ito kung bakit nangyayari ang kaguluhan ito. Ikaw mismo nagsalita na wala kang utos na arestuhin. Bakit nandun yung NBI? Di ba? Hold mo na lahat. Tapos ngayon, nadidismaya ka dahil nakakaalis si Bato sa ano? Ikaw nga nag-order na walang arestuhan na mangyari, di ba? Bakit ka nadidismaya? Ano ka ba? Nasa sarili ka bang isip pa o wala na? Ikaw ang nagsabi na wala nang gagawing arestuhan, pero bakit? Nadismaya ka na nakaalis si Bato sa Senado. Tapos lahat, pinakakasuhan nyo lahat ngayon? Nakakalungkot po mga kababayan. Kasi nga po, ginagamit po nilang kanilang kapangyarihan sa kanilang mga kalaban sa politika. Ni-weaponize na po ang NBI, ang ombudsman, para kasuhan, i-recommend ang kasuhan ang mga hindi kaalyado. Ang dami na po nakukulong mga kababayan. Pati yung mga small time na vlogger, kinakasuhan mga kababayan. Sana po mga kababayan, matauhan na po tayo, mag-isip-isip po tayo mga kababayan. Ano ba ang maganda nating gawin dito sa Mr. President? Ito, magluluhod kaya tayo lahat sa kanya para bumaba na lang sa pwesto para matapos ang kaguluhan ito? O magdasal tayong lahat, mga kababayan, para lang maarim ng utak nito na hindi na siya kailangan ng taong bayan. Di ba po, mga kababayan? Yun po, nakakalungkot po, mga kababayan. Kasi nga po, kayong araw nito, inaaristo si Jingo Estrada sa Senado. Ay, nakakalungkot na. Inisa-isa na po talaga. Mayroon pa pong 4 na kasunod dyan. Pati si Marcoleta nga, mayroon ding asunto. Yan mga kababayan. Yan, mayroon na po talagang silent martial. Lahat ng kalaban sa politika, kinakasuhan na lahat. Saka makakita yung congressman na pinsan niya, sasampahan nga ng kaso ni Boying Remulla. Pero billable. Sino pinagluloko nito mga kababayan? Di ba po? O hanggang dito na lang po muna ako mga kababayan. Palambing naman po ng like, share, and subscribe po to my YouTube channel, Boss D TV. God save the Philippines, mga kababayan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming